What's up guys? Welcome back to another video. Nabanggit ko nga nung kumuha tayo ng tinapay na pupunta pa tayo sa palengke para bumili na iba pang stocks. Well, ito na. Papunta na tayo doon. Bali, na-text na ni mama yung mga order. So, nangyayari is pick upin na lang natin para dire-diretso. Tsaka magbabayad pala. Pero bago yun, papagas muna tayo. Diretso tayo sa may SM. Yung kasi may pinakamalapit na Petron. Out of way naman tayo. Pupunta tayo sa may Montalban. Ang ingay talaga ng ating preno. Parang busina na eh. Habang nasa biyahe tayo, pag-usapan natin itong motor natin. Honda Wave 110R 2019 model. Kumusta na nga ba to after 4 years? Yes, mag-aapat na taon na itong motor natin. And kundi dahil sa tiyahin ko, hindi mapupunta sa akin itong motor na to. Salamat po sa tulong niya, Tia Ricky. MIL, shoutout po. Balik tayo sa motor. Kumusta na nga ba to after 4 years? Sa loob ng 4 years na yon, wala akong na-encounter na major issue. Ang madalas ko lang na-encounter is flat. Common naman yan. Sa mga pyesa, ayun, yung rear shock ko, sumuko na siya kasi tumatagas na yung right side. So, nagpalit tayo ng aftermarket motor brand. Budget meal lang siya. Then, yung mga gulong niya, wear and tear, kaya palit-palit. Pero ngayon, nakasalpak sa kanya is ND rubber. ND rubber, baka naman. Then, side mirror, lang aftermarket na rin to kasi yung sinundan nito galing 01 Moto, nabasag kasi na-aksidente tayo. Then, ayun, yung handle grips, aftermarket na rin to kasi yung luma, malagkit na, madumi. Ang hirap niya linisin eh. So, bali yun lang naman. Yun lang talaga madalas na issue dito. Or yun lang yung madalas na encounter ko is yung mga flat lang talaga. The rest, wala na. Yung sprocket at kadena, ano lang yan, wear and tear din. So, ngayon, malapit na ulit ako magpalit. Since magpapalit tayo ng sprocket at nabanggit ko nga kanina na nagpalit din tayo ng aftermarket na shock, magliliit tayo ng kit sa rear sprocket kasi tumatama itong nakakabit ngayon eh. Bale, nakakabit pa lang ngayon is 1436. 14 sa engine, 36 sa rear. So, baka magkano tayo? 34 para iwas tama sa shock. Sayang naman kung masisira lang dahil sa sprocket, diba? Ayun nga lang, siguro mababasan tayo ng torque. Mababasan tayo ng hot specialist ahon. Kasi itong nakakabit ng 1436, goods na to sa akin eh. Malakas sarang kaya nito, malakas ahon. Meron din naman siyang konting bilis. Hindi naman tayo lagi nagmamabilis. Sakto ano lang. Saktong mga overtake, yun. Pero hindi tayo sumasagad. Alam naman natin yung potential ng motor natin. Na-testing ko na to nung panahon kamote pa tayo. As in yung sobrang kamote pa. So ngayon, medyo na lang. Aminin naman natin yan. Paano masabi? Siyempre, minsan nag-overtake tayo kahit double solid lane. Kaya nga tayo nagmotor kasi para sumingit. Lalo na pagka-traffic. Pero hindi naman natin pwedeng justify yun para lang makaiwas ka sa traffic. Siyempre, kailangan natin sumunod sa mga rules and regulation. Unang-una sa safety natin at sa mga kasabay natin. Kaya siyempre, disiplina na rin. Ingat na lang tayo sa magsingit, yun na lang. Kung may bala kang magpaka-deds, huwag ka naman damay na ibang tao. At yung mga sinasabi ko, katulad yan, konting abante lang, konting rangkada. After nun, wala na. Mga ganong scenario lang, hindi naman tayo yung talagang tumatakbo ng sagad na 140. After 4 years, masasabi ko pa rin na napakaganda ng takbo ng motor natin. Katulad yan, red line na tayo sa gasolina. Pero abot pa yan. Abot pa yan hanggang dun sa may SM. Abot pa yan ng Petron. Wala, ilang beses ko na nasubukan yan. Sobrang tipid talaga. Kung nag 80 pesos ang gasolina, nagtatrabaho tayo sa Makati. Nakakapagbalikan to na may tira pa ng red line. Araw-araw yun. Yung 200 mong gasolina, makakauwi ka pa ng Laguna. Kaya sobrang tipid na ito.
Ayun pala, speaking of which, nagpalit na rin tayo ng spark plug aftermarket na to. Ang hirap bumili ng spark plug niya. Walang stock sa kasa. Nagantay ka pa ng 1 month. Kailangan na. So, palit na lang muna tayo ng aftermarket. O, ay naman yung takbo niya eh. Saka na lang tayo mag-order. Mahal din sa kasa eh. Then, kung napansin nyo, speedometer natin, medyo parang shaky siya. Hindi kasi fit yung nakakabit sa kanya eh. Pang wave 100 yata to. Nung naputulan kasi ako sa biyahe, wala tayong mabili na fit sa kanya. Yung pang wave 100, kasya naman, kaya lang, medyo kapos yung cable. Medyo maliit yung cable niya. Kaya kahit paano naman, nakaka-read naman siya. Kaya okay na rin. Ito rin naman yung ginamit ko nung magparehistro. Pasado naman. Ilan dumami sa sakyan ngayon ah. Labas natin eh. Konti-konti pa. Traffic na naman. Diyos ko po. Hindi mo alam ako saan pupunta. Kahit 4 ang taon na, habang sabi pa rin. Smooth pa rin ang takbo niya. Ayun pala, nakakalimutan ko sabihin. May na-encounter ako sa kanya na akala ko malaking issue. Kasi halos isang buwan ko din ginagamit. Pag natakbo siya, kahit nasa 20 kph ka na, pumupugak. Nagpuputol-putol yung kuryente niya. Nagpuputol-putol yung supply. Nagpalit ulit ako ng aftermarket na spark plug, then linis carb, ano pa. Ayun, inayos ko na rin yung supply ng kuryente niya, pero wala pa rin. Nung pangalawang beses ko siyang pina-check, na pinaayos ko ulit yung niya, yung supply ng kuryente. Ko na rin, pina-check na rin yung kanyang ignition coil. Kasi nga, baka kailangan na rin palitan. Pero, nung na-check ng mekaniko, lumuwag, may part doon na lumuwag na nagkukos ng putol-putol na kuryente. So yun, after nun, pagkahigpit na, tapos pagkaayos ng linya ng kuryente, ng supply, ito na siya, gamit na ulit natin. Hindi naman magiging problema yung battery kasi bago yung battery niya eh. Battery niya from KM Power. Ayan, shoutout KM Power, baka naman. Regular boss, full tank. Buti bumaba pala, no? Magkano din binaba? 2 ata? Tumaas na eh. Tumaas ba? Di ba na nakaraan nasa 60? Nagbaba na ulit yun. Nagbaba na ulit yun, tapos tumaas ulit. Bali, ito na nga pala yung pinakamalapit na Petron dito kapag pupunta ka ng bayan. Around SM San Mateo, ayan o. Tapos, kabilaan to, yun yung Shell sa kabila. Then, yung LTO. Ala ko, bumaba na yung gas. Kasi na nakaraan 60. Around 60 yung per liter. Yung pala, tumaas na ulit. Bumaba na, tapos tumaas ulit. Favorite part. Yes, umaangat. Ay, LTO San Mateo. Yun lang yung share natin sa motor natin. Major upgrades, wala. Ano lang, for maintenance, saka yung mga tawag dito, replacement sa ibang pyesa. Ayun pala, dito,
At ito version 2 yata ito, hindi ako nagkakamali. Ang Wave 125, kaya may bracket lang tayo para mag-fit sa Wave 110R. Yes, pasado sa LTO. Dalawang beses na ako nagparehistro gamit to. Okay siya kasi sa stock nito, parang ginig yung makina eh. Mababash tayo kasi kaya sabihin nila, kaya nga nilagay yan kasi design yan para sa motor. Wala eh. Ay ganun yung pakiramdam eh. Para lagi naghahabol yung makina eh. Pero ngayon, okay naman na siya. Parang kumbaga, nakakabuga na siya ng sakto. Hindi mo na mararamdaman yung ginig. Iba naman yung vibration sa kahay kasi yung kaha normal na yun. Ma-vibrate talaga itong mga Wave 110 na to, 110R na to. Kumbaga parang issue na yan. Paglabas pa lang ng kasa, sobrang vibrate na. Kung ikaw naman yung nagtatry, mararamdaman mo naman yung sinasabi kong vibrate ng makina, yung ginig. Then yung air filter pala niya, yun, nakalimutan ko din yun kanina. Air filter niya, aftermarket na rin. Nung pagtanggal natin ng air filter nito, grabe, kulang na lang, itatanim na kamote. Parang bunga kamote din. Napakadumi. Ilang odo, 45,000 na odo. Napakadumi. Hindi pa nga mapapaltan yun kung hindi nagloko yung ano niya eh, yung sa kuryente niya. Eh sabi ko baka hindi na rin nga makakuha ng malinis na hangin. O palitan na. Alaga naman to sa change oil kaya wala din tayo nagiging major problem pagdating sa makina. Siguro kitang-kita nyo na yung dumi kasi nasa arawan tayo. Ay, pasensya na. Masyadong malikabok dito sa amin. At napakaputik din ang dadaanan na minsan dito na lang maghuhugas kasi lalabas-labas. Katulad yan ako. Lalabas-labas kasi bumibili ng mga paninda. Masyado kasing mahal pagka mamasahe ka. Nabanggit ko na sa nakarang vlog natin kung kano pa masahe sa tricycle. O doon, pag sakay mo tricycle, sasakay ka pa ng jeep. Kung ayaw mo ng jeep, ganito. Mga ganitong jeep, mga modernized jeep na kalog na rin. Pasensya na, hindi naman sa binabash yung mga jeep na ganito. Pero tingnan nyo naman. Siguro, nasa paggamit na rin yan. Yung iba naman, maayos. Pero yung iba kasi, sira na yung aircon. May tulo na sa loob. Nasasabi ko yun kasi may nasakyan na kasi kaming ganon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, madami-dami na rin. Ayun, kaya sabi natin ganon kasi may experience na tayo mga ganon. Pero di ko naman nila lahat. Madami pa rin naman na maayos. Alam ko pa bawal na e-bike sa major roads, national highway. Ano ito? May nakalimutan. Kaya isip natin ng mga napalitan natin sa motor. Kalimutan natin yung pakay natin kung baka tayo lumabas. Ay, nako po. Wala pa naman daan dito. Iikot pa naman tayo kasi ginagawa. Layo ko na pala. At ngayon ko lang naalaala. Napasuwang pa tayo sa traffic. Kung sa singitan lang din naman ang pag-uusapan, madaling isingit to. Layo na talaga natin. Kung napapansin nyo, walang ilaw yung mga gear indicator natin. Wala, di na ako naglagay. Napundi na yung dalawa niyan, tatlo. Napundi na yung tatlo. Isa na lang yung natitira, tapos bumili ako ng, dyan lang sa tabi-tabi. Siyempre, pag sa kasa, order ka na naman. Mahirap kasi hanapan ng compatible na pyesa nito eh. So yun nga, bumili tayo sa tabi-tabi. Yung nabili natin, 12 watts ata yun. Kung hindi ako nagkakamali, 7 watts yung gear indicator na ilaw nito. So, katagalan, nasunog. Ayan o. May crack siya. Nasunog yung dashboard natin. Nung tinanggal ko nga yung ilaw, nakadikit na yung bumbilya sa mismong plastic. Sa mismong likod ng dashboard na pinagkakabitan niya. Yung peanut bulb. Nakadikit na siya. Tinanggal ko na kasi mag-cause pa ng short circuit man o kung ano. Mamaya masunog pa to eh. Tinanggal ko na lang. 1, 2, 3, 4 lang naman to eh. Hindi naman to katulad ng mga Raider Sniper na
inverted yung ano nila. O pabaligtad yung cambio nila. Ito naman, straight lang katulad yan. Pag mag-shift ka ng gear pataas, puro apak lang yan sa unahan. Then pagka magbabawas ka sa likod, kaya naman tandaan, apat lang naman. Ramdam mo naman yan sa takbo ng makina eh. Ngayon, dito na tayo sa pupuntahan natin. Layo na talaga. Layo ng balik. Boss, pick up nung ito next na order. Ang init. Hindi na tayo nag-jacket kasi mamamatay lang tayo, sobrang init. Hindi na rin tayo nag-sleeve kasi sleeveless yung suit natin. Wala din, iinitan ka din. Tsaka maaga pa naman. Siguro mga 8, 9. Okay, pauwi na tayo. Oh, init. Hindi pala na-reply ni ate si mama kaya prepare pa ni ate. Hindi na tayo dadaan, may harang. Traffic pa nga. Hindi ko alam kung one way pa to o ano. Ayun lang. Tama-tama, pag uwi natin ito, kain, sabay laba. Lalaba na naman tayo. Oh, kanan na tayo dito. Traffic na dyan. Bali yun lang guys, share ko lang yung experience ko sa loob ng 4 years dito sa motor natin. Hindi naman tayo ganun ka-in-depth mag-review. Tamang review lang na kung ano yung mga common na experience, then ano masasabi sa motor natin. Matte gray siya. Pangalagaan natin, savory detailing, savory madya gatas. Kung may mga matte din kayo ng mga motor, matang paint job, order na kayo. Legit yun guys, savory. Hindi siya nakakaputi ng fairings. Order na kayo ng mga magic gatas nyo. Then pag may stocks na ulit tayo, sa akin na kayo order. Sa ngayon, sa kanila muna kayo order. Pag naka-stock tayo, yan. Sa akin na kayo order ah. Overall, sobrang napakasulit ng motor na to. As in, sobrang sulit. Napakatipid niya. Madali lang siyang dalhin. Ano pa ba? Ano pa bang pwede natin isama sa pagkasulit niya? Pogi na rin siya kasi yung paint job niya na matte. Basta lagi mo lang lilinisan, ang pogi na eh. Para sa araw-araw bago. Yan lang, di natin malinisan ng araw-araw. Siyempre, ang dami na rin tayong ginagawa eh. Okay, magmamaniobra. Init na. Yan lang guys, salamat ulit sa panonood. At yun sa next video, ride safe.